pinapatong niya ito yung boxes doon sa mga boxes din. Ayan, para may protection yung pinaka ibabaw niya. Right, good morning and welcome ulit dito sa aming YouTube channel. Ayan mga katanim, tapos ko na maipakita sa inyo kung ano-ano yung mga pinagdadaanan na proseso ng ating saging na kabindis dito sa loob ng planta. So una yung tamang paglihan, and doon sa pagkatapos doon sa selection area, and after that doon sa may quality side kung ano-ano yung mga specs na tinatanggal nila at ano yung mga tolerance na pwede pa, and doon sa may timbangan kung ano-ano yung mga weight range, kung big hands or small hands ba ito. So naipakita ko na sa inyo mga katanim kung ano yung tamang pagtimbang, and pagkatapos matimbang doon sa may labiling area, naipakita ko na sa inyo mga katanim kung ilan yung mga sticker na nilalagay natin sa isang buong hands, and yung mga protection mga katanim. And pagkatapos doon sa may labiling area, doon sa may packer side, so naipakita ko na sa inyo mga katanim kung ano-ano yung mga pattern na ginagawa ng ating mga packers, and kung ano-ano yung mga protection na nilalagay nila. So ngayon naman mga katanim, pupunta naman tayo doon sa may loading area. Ayan, titingnan natin mga katanim kung ano-ano yung mga nilalagay doon sa labas ng boxes. Big hands ba ito, small hands? Ayan, ipapakita ko yan sa inyo. And yung code mga katanim, i-explain ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin yun mga katanim, para malaman nyo naman kung para anong purpose ng true dot na nilalagay natin doon sa loob sa labas ng boxes. So bago tayo magsimula mga katanim, shout out natin yung katanim na nag-comment doon sa ating nakaraang video. Shout out sa iyo katanim na Roldansky Olbis. Ayan, ingat ka dyan palagi and God bless. So ayan mga katanim, samahan nyo ako doon sa may loading area. Ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga proseso na pinagdadaanan doon sa loading area. So tara, let's go! Alright mga katanim, nandito na tayo ngayon sa loading area. Ito si katanim na Udan. Ayan, shoutout sa iyo brother. Ayan, ito si katanim, siya yung in charge dito sa ating loading area. Siya yung pinakagwapo na crew dito sa lahat. Salam! Ayan. Ayan mga katanim, ang pinaka-trabaho ni katanim na Udan is siya yung naglalagay ng mga hands ng ating mga boxes doon sa dito banda sa may labas ng kanyang box. And kung ilang hands yung pinak ng ating mga katanim na packers, so yan din yung kanyang nilalagay dito. So makikita nyo mga katanim, may 5 hands at saka 4 hands. And may nakalagay din siya na coding mga katanim. Ito, ayan. So maya maya i-explain ko mga katanim kung ano yung pinaka main purpose ng ating mga ganyan na code. Kung yun yung pinaka purpose niya. So ayan, pagkatapos mapak ng ating mga katanim na packers, so dito naman tayo sa loading area. And nilalagyan niya ito ng hands code at saka coding. Ayan. Ayan. So 4 hands pala ito mga katanim na Udan, no? 4 hands ito. So malalaman niya ito mga katanim kasi yung ating packer is may nakalagay na dito na coding. Ayan. So 4 hands ito. Ayan. Naglalagay din siya ng foam doon sa may ibabaw kasi pinapatong niya ito yung boxes doon sa mga boxes din. Ayan, para may protection yung pinaka ibabaw niya. Okay. Ayan mga katanim, may mga nauna na kaming napak. Ayan, medyo madami-dami na ito. So ito. Ayan mga katanim. May mga 4 hands, 6 hands. May 5 hands ito. Ayan, 5 hands ito lahat. Okay, 5 hands ito lahat. Yan mga katanim, itong isang buong nakapile dito na marami mga katanim is 4 hands lang ito. Ayan, medyo malaki yung ating saging ngayon. Ayan. Okay, praise the Lord. Ayan. And ito, 6 hands ito. So ayan mga katanim, i-explain ko muna ito mga katanim kung ano yung coding na nilalagay natin dito sa labas ng boxes. Itong 3-08 mga katanim, ito yung packing area
na code mga katanim. And then yung 04 mga katanim, ngayong as of this making this video is April. So 4. Then ang petsa ngayon is 4 din. April 4. Then ang week code namin is 14. So ayan mga katanim. Yung code ng aming planta dito sa aming area is 380 and buwan, petsa at saka week. Okay. So ayan mga katanim, no? Yun yung pinaka main purpose kung naglalagay kami ng code in case na may mga feedback itong aming mga saging na kabindis na pinaprocess dito sa loob ng planta, matitrace namin kung anong buwan namin ito naipak, anong petsa at anong week. And syempre yung ating code sa ating area matitrace din natin and madali natin itong malalaman kung saang farm ba ito nanggaling. Alright, yan yung pinaka main purpose ng ating code mga katanim. Okay, ayan, ilalagay isa ng 5 hands. Talagang hindi sila magkahalo, i-separate talaga sila para malaman natin kung ilan yung piraso ang 5 hands, ilang piraso yung 4 hands at saka 6 hands. And dito mga katanim sa kabila is nandito yung class B natin. Okay, ito yung ating class B. Okay, at saka small hands. So syempre ayan mga katanim. Dito sa kabilang side mga katanim, magkaiba itong code. Ito is 380 and ito sa kabila is 895. Bali iba yung may-ari ng sa dito na nakapile na mga boxes mga katanim kasi grower namin ito. And ayan, makikita nyo magkaiba yung code 895, then parehas lang din yung buwan at saka petsa at saka yung week code. Ang magkaiba lang is yung tatlo na nauna. So ayan, 895 and dito is 380. So ayan, yan talaga malalaman mga katanim, no, kung may problema ba ito ang ating saging na kabindis pagdating doon sa market kung saan binibenta natin itong saging. So kung may mga damages siya or ano yung mga error or feedback nito, so malalaman at malalaman din natin iyan kasi may mga coding tayo na nilalagay. Ayan, ito yung mga coding, talagang napaka-importante yan. Okay. So ayan. Okay. Shoutout sa iyo pare Odan, katanim na Odan. Shoutout kay Junjun Swang. Oy. Editor. Wow. Okay, shoutout sa iyo. So, yan na muna ngayon sa katanim, no? Abangan nyo yung mga susunod na video kasi ang susunod nating video na ipapakita is yung mga operation sa loob ng area. Kung ano yung mga ginagawa natin kasi may mga targeting tayo dito katulad nitong mga big hands kasi yung ating pinaka main target natin dito is makukuha natin yung ratio ng ating saging. Let's say for example is mag-harvest tayo ng 100 stem cut. So dapat yung ating big guns na tinatawag yung 456 is aabot talaga siya ng big guns or mas hihigit pa. So ayan, ipapakita ko sa mga susunod kong video mga katanim at i-explain ko sa inyo kung ano yung pinaka main purpose ng ating mga operation sa loob ng area. So ayan mga katanim, tapos ko na naipakita sa inyo dito sa kung ano-ano yung mga proseso na pinagdadaanan ng ating mga saging na kabindis mula doon sa ating pagdihan, sa pag-select, sa doon sa quality side, sa pagtimpang, sa paglabel, sa pagpack, and sa pag-loading area. So yan muna katanim, salamat sa inyo and God bless. Ayan mga katanim, naghahakot na sila ng boxes patungong CY and ito na po yung mga finished product ng aming mga saging na kabindis dito sa planta. Ayan, makikita nyo, nakahilera na yan sa may tarima and ito yung ating mga katanim na loader. Ayan, shoutout sa inyo mga katanim. At yun, nasa itaas. Ayan mga katanim, ayan. Napakagandang lalaki naman ito. Shoutout sa iyo, Brad.
Ito yung mga Dito, Brad. ito yung mga tapos na na-boxes na na-process dito sa may planta. And ayan, kinukuha nila patungong siway. And ito si katanim na ito yung ating mga katanim na naghahakot to. Sige na lang, may Yan, trabaho maganda na lalaki. anak. Okay. Ah, may snack. Dito ka muna. Ito si katanim na ito si katanim na soy-soy. Siya yung naghahakot. Ato, si Ito, shoutout sa iyo, Brad. Sana sa kamera po. Okay, Para sa reels, Oh. reels ko. Ato, may susoy sa taas. Pataka. Magkagawin ka. Okay. Isa-isa mo na. Milang bara na siya, boss niya, pag-ipalo na ako na, mag-gitar-gitar na nga mag-wig. Okay, ayan. Malapit na silang matapos and ito na yung ating tracking na kukuha dito. Ayan. So ayan mga katalim, update lang ko kayo. Pagkatapos dito is doon naman tayo sa may siway. Okay.